Di ba? Oo, napapatingin si Sir, oh. Hello. Shout out. Ano po nangyari? Ay, Google Map po, no? PG1, no? 125 yata ito eh. Meron. Ito na ang malungkot na balita. Isasauli na natin ang Hayabusa dahil natapos na natin ang mission natin sa kanya at napa-PMS na natin sa wakas. Pero ito naman ang exciting dahil babalik ulit ang ating XSR. Kaya naman bakante itong space na to. At medyo nahagilap ng camera yung aking KTM 390 at medyo may pagbabago sa kanya at may nadagdag. Next time, ipapakita ko sa inyo. At para sa ating Z1000, kung mapapansin nyo, may nagbago at may nadagdag sa kanya. Yun nga lang, lobat yung kanyang baterya. Kaya pupunta tayo sa Caloocan after natin isoli ito para bumili ng bagong battery. So tara, samahan nyo ako at i-ride na natin para sa huling pagkakataon. Ang Hayabusa. Tignan mo, segunda pa lang ako, nasa 100 na, grabe. Danan natin yung mga suki, ang daming nakapila. Pero hindi ako pwedeng hindi magpagas dito. Ito na yung sinasabi kong unspoken rule, na kapag nagsoli ng hiniram na motor, i-full tank. Kung hindi mo man mapakarwas dahil syempre maulan ngayon, kahit full tank lang para walang masabi yung may-ari. At makakaulit ka pa, di ba? Wala yung suki natin, guys, ah. Malungkot yung refill ngayon, ah. Full tank po, premium 720. Yeah, sakto. O nga pala, guys, nakalimutan ko. Pag pala magsa side stand kayo, para maiwasan ng pagtumba habang nakahinto, i-off nyo yung motor. Kasi kapag nag side stand ka, may tendency maapakan mo yung shifter at mag first gear siya. So syempre hindi ka naka-ready, kakajut yung motor, ayun na. Matutumba ka na nun. Tsaka kahit na side stand mo, syempre pag umabante yung motor, tutupi ulit yung side stand, di ba? Madalas nangyari sa akin yun eh. Okay, worth 720 pesos ang ating kinarga. Full tank ang ating gauge. Let's go. Mamaya tignan natin kung sobrang nabawasan ng malaki yung gas natin. So paggas ulit tayo. Nasa mga 50 kilometers away lang naman yung bahay ng may-ari nito. At Sunday, nung pumunta ako ngayon sa kanila, so expect natin na konti lang yung mga dumadaan doon kasi last time na traffic ako. Then after that, ayun na nga, Caloocan tayo. Yun, may 388 pa, abot hanggang Marilao. Ito na naman yung aking teleport station. Siguro mga 10 minutes lang nandun na ako. Wait lang, nandito ako sa may labas ng toll gate. Medyo umambon kasi, tsaka doon sa dinaanan ko kanina, maraming gamo-gamo, nakakaduling. Nilinisin ko lang. Kaya lagi ako may dalang wipes. Kasi all purpose siya, di ba? Di ba? Alam yun na yun. Saan ka man datnan, ready ka. O di at least meron akong pampunas ng lens ngayon, no? O di ba sa linggo ngayon, dami nagra-ride, oh. Mahina na yung baterya nito. Buti hindi ako nabitin, no? Kailangan na magpalit ni Bro Rain, may-ari nito ng battery. Mukhang makakasabay pa natin sila or may hinihintay sila. Ayan sila, oh. Okay, so sabi nila pag pupunta doon sa village nung may-ari nito, mag Philippine Arena daw ako. So ito na yung Philippine Arena, wag daw ako magmamarilaw dahil mararanasan ko ulit yung traffic. Dito tayo sa Philippine Arena. So malamang doon tayo. May parkingan ba dito? Dapat doon pala ako, no? O dito na lang. Si-search ko muna kung saan banda yung village. Ayan. First gear natin para hindi umatras dahil pataas to. Tsaka mag side stand, okay? Ugaliin natin yun, guys, eh. Para kahit ito lang yung napulot nyo sa akin, at least may napulot kayong maganda. At para sa ikabubuti ninyo.
Wow. Parang naglalaro lang ako ng GTA 5 eh, no? Pag natambay ka ng ganyan, nagsawa ka kakalaro, may maririnig kang dumadaan na ganun. Alright, ito yung Philippine Arena. Na-search ko na. Alegria pala yung village na pupuntahan natin. So, 4 kilometers na lang dito. Medyo nakakadito lang kasi parang pinapabalik ako ng Google Map papunta doon. Ewan ko. Pero banda dito yun eh. Marireroute naman siguro ako. Basta nasa Philippine Arena ako. So nakita ko nga yung Marilao, sobrang traffic nga. Kahit ngayon na linggo, kulay pula yung daan. Ayun, nare-route siya. Right. 12 kilometers pala siya. Eh, ang hina ng starter. Oo nga pala, dapat di ko pinapatay ito, no? Ganda dito, ah. Ganda nakikita ng Philippine Arena, tsaka yung Philippine Sports Stadium. Solid talaga yung mga kapatid natin, eh, no? Sila yung dahilan kung bakit nagkaroon ng ganito dito, no? Ang ganda. Parang may nalalapit na show dyan, yung My Chemical Romance, yung mga mahilig sa emo. When I was a young boy. Sarap sanang pumunta, no? Tapos magkakaroon ng Black Parade, no? Mahirap lang gawin yung Black Parade sa gabi, eh. Hindi kayo makikita. Ayan na, biglang sumikip yung kalsada. Ito yung nagiging cause ng traffic. Kapag sobrang dami ng sasakyan, bumabagal yung daloy ng trapiko. At saka hindi maka-overtake yung mga mabibilis. Talagang kung mabagal yung nasa harapan mo, wala, sabay talaga kayo. Napaliko niya ako. Saan ako liliko dito? Ah, ito. Dito pala. Yung isa doon. Tingnan nyo, oh, diba? Ang sikip. Yun, oh. Narinig nyo ba yun? Bomba! Diba, hindi natin kailangan ng sobrang ingay na motor para mapansin kung gusto mo lang. So kahit ganito lang katahimik pala, okay na. Yung ugong-ugong lang, ganun. Siguro kaya naririnig nila to kahit hindi siya sobrang bulahaw, yung ugong na malalim. Diba sa music may treble at saka bass. Ma-bass siya. Kaya tumatagos ba, di ba? Yung bass tumatagos sa mga sasakyan, nagba-vibrate sa bahay, sa bintana, ganun. Parang dapat yata magtopi na ako ng side mirror dito. Just imagine kung white itong Hayabusa, grabe. Yun, oh. Nagtataka sila talaga, eh, no? Hindi na rin iba sa mga tao talaga yung big bike kasi ang dami ng meron. Kumbaga kumpara dati, di ba? Pero dito sa motor na to, iba. Ang dami ko nang naging big bike, di ba? Pero isa ito sa talagang agaw pansin sa kalsada. Di ba? Kahit di kami magkakilalang, giningitian ako. Hindi naman nakikita yung mukha ko. Angas nito, oh. Isang grupo sila, oh. Di ba masakit sa tuhod yun pag matagal? Kasi di ba nalulubak? Pagbigyan natin tong wiggle, ay kaso di siya pinagbigyan. Sama kaya ako sa mga nakamotor, no? Tara. Ayaw niya. Di daw siya kasya. Napatingin din sila, no? Tahimik lang ako niyan. Kung yung NMAX kasya din tayo. May angkas pa yan, eh. Ito wala. Angkas ako nung motor, no? Hindi ako yung driver, eh. Ako yung inangkas, eh. Angas. Ito yung sticker niya, no? Okay, 6 kilometers. Sabi ko sa inyo, eh. Yung mga nasa 5 kilometers away na lang, matatraffic ka talaga, eh. Hey, thank you po. Napapatingin yung naka-NMAX sa akin. Nakabukas lang yung visor ko ngayon kasi ang init, eh. Kaya iba yung ugong ng motor kapag nakabukas yung visor. Pati yung nasa sasakyan, eh, oh. Patingin din sila, eh. Thank you po. Tumabihin jeep, eh, no? Grabe, salamat. Assuming, eh, no? Tapos may bababa pa lang pasahero. Gusto ko tuloy magpalit ng tambucho dun sa aking Z1000 para yung dagungdong lumakas, no? Lakihan ko kaya yung canister niya. I-request natin sa BMAX. Pinangihinayangan ko lang kasi yung carbon canister ko. Pati kasi yung clamp nun, carbon fiber. Kumbaga kahit hindi siya orig, no?
carbon fiber naman. I mean, may dating pa rin kahit paano, di ba? Hindi siya yung basta stainless lang. Tsaka legit carbon, hindi siya yung hydro dip lang. Tsaka maganda na yung unbranded. Di ba? Magmumukha lang siyang fake kapag kinapikat mo yung brand. Eh kung walang brand, ano yung kinapi mo? Wala, di ba? Yung design, pare-pareho lang naman yan, di ba? Ganda ng kalsada, oh. Woohoo! Pagdating dito, ang luwang na. Hayabusa daw, oh. Nakita ko sa bibig niya, Hayabusa, sabi niya, alam nila kaagad, no? Napaka-rare kasi. Grabe, parang nakakita ng endangered species na hayop. Ala siya, pinakanan niya ako dito. Bakit? Shortcut. Okay, nice one. Oo nga, so kulay blue lahat yung kalsada, oh. Pero baka ngayon lang maluwang dito. Parang one way lang siya, oh. May truck naman na dumadaan, eh, no? May problema lang to pag magkasalubong sila, no? Puta, hindi one way to, ano? Oo, napapatingin si sir, oh. Bomba daw. Diyan nakakatakot lang yung mga corners dito. Walang bakod. Ay, yung creek, oh. Hayabusa, natagpuan sa creek. Grabe. Hop, 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 hop. What is this? Tara, pasukin natin. Kasya tayo dyan. Ano ba to? Lalabas o papasok? Hello. Shout out. Grabe itong pinasok ko, parang secret passage, eh, no? Sabi nung mga nag-comment dito sa last vlog ko nung kinuha ko to, maganda nga daw yung lugar. Totoo naman yun, maganda yung lugar. Kaso paglabas mo, sasagupain mo talaga yung traffic. Pero sa mga titira doon na may mga kasambahay naman at may driver, hindi problema sa kanila yon. Kasi mas mataas yung chance na nasa bahay lang sila. Yung mga boss, yung mga amo. Ayun, paglabas dito 1 kilometer na lang, untindi. Shortcut nga, grabe. So yun, sa mga may kasambahay, hindi problema sa kanila kasi yung mga kasambahay nila ang mamamalengke para sa kanila. Tapos magluluto na lang, di ba? Or pwedeng magluto yung amo, ganun. Sana all masarap magluto, di ba? Naku, yun lang, trader to. Naku po, naharangan ako. Naku, sorry. Na-block ko yung road. Thank you. Oh, parang Honda, ano to, ah? Yung bago nilang labas na Honda, di ba? Nauna pang lumabas yung ganyan na motor kaysa doon sa Honda mismo, eh, no? Ano yung sinasabi niya? Hindi ko mabasa yung bibig. So okay, nasa may bandang full bar pa yung ating fuel gauge. So mukhang pwede na to. Kasi nasa 950 meters na lang bahay na nung ating hiniraman ng motor. Maraming salamat nga pala kay Rain, ang may-ari ng Barricade. Yung produkto niya is pangharang ng kanyang mga gamit sa pickup. At saka pinahiram niya ito dahil gusto niya i-test ride natin at the same time tayo na magpa-change oil. So sa mga nagpapahiram ng motor dyan, kung gusto nyong makalibre ng change oil, ipahiram nyo sa akin, ako bahala. Ipapa-change oil natin yan sa kasa. Dito to, di ba? Bilang kapalit na lang ng pahiram nyo sa akin. Small bike, big bike, lahat. Kahit sasakyan, pwede. Di ba? Para naman may balik. Hindi yung puro vlog lang yung kapalit, di ba? Nagkataon lang si Brother Rain is may produkto kaya na-promote natin yung product niya, di ba? Kasi isa rin ako sa nakinabang sa kanyang produkto dahil may pick up ako dati, di ba? Napaka-importante kaya may organizer ka. Hindi patapon-tapon yung mga box sa likod pag pumepreno, umaarangkada, lumiliko. So ayan, comment lang or message nyo ako sa aking Facebook kahit anong motor, at kung gusto nyong ipa-PMS natin, walang problema. Kung hindi rin kayo masilan, pwede rin sa shop ko, libre na ang oil filter, sagot ko na rin bilang kabayaran. Kung meron lang naman, eto na yung Alegria
labas na natin to. Nandito na ako eh. Ayan, ito ay exclusive village Alegria. Grabe, yung entrada pa lang, no? Parang Tagaytay, no? Kasi patag dito, di ba? Pero dito sa loob ng Alegria, hindi diretso yung kalsada, no? May paalon-alon ganon, parang bundok. Pilak pa yung kulay ng lupa dito, eh, no? Di ba? Gusto mo ng katahimikan, security, di ba? High-tech pa yung gate nila, may RFID. Oh, hindi na ako mag-iwan ng ID dito, di ba? Oh, yun, umangat na, oh. Tindi. Hello! Ito, bigyan natin ng sticker. Nakilala ako, no? Grabe. Sir? Nakapalad ko lang, Ay! Thank you, ah. Opo. Sir, kuha kayo. Naka-gloves kasi ako. Kuha ka, sir. Yeah, Chip, dagdagan mo. Okay, okay na yan. Thank you. May sabay-sabay. Oh, ito. Ayun, sige. Napanood din niya. Saan ka pa galing yan, boss? Sa Pampanga. Ay, pwede mo pick. Sige po. Thank you. Sorry ko lang to. Naku, nakalimutan ko. Hindi pala pwede patayin to. Alright, para sa security ng bahay ni Brother Rain, hindi ko na ipapakita yung papunta doon. At ikakat ko na yung video. Doon na tayo sa kanyang bahay. Alright. Ay, sa wakas, nakarating ng safe. Ayan yung aking motor. Nice one. Namiss ko rin siya. Ayan, thank you bro. Maraming salamat. Pinag-lunch pa ako ni Bro Rain. Ayan, so medyo puno pa yung baterya bro. Ay, baterya. Yung gasolina. Oo. Full tank din to. Lupit mo naman. Bro, bye-bye. Thank you. Sige, kasya naman. Saan? Okay. Dito na lang ako magkakapa. Thank you. Alright, Caloocan muna tayo. At habang nagpiprate ako, gumagapang na yung motor. Bakit yung traction control ko naging M? Ako po, paano ko papalitan to? Teka, ilabas ko muna ng village. Paano kaya palitan tong M mode nya, no? Okay, so saan yung daan? Nakalimutan ko na. Pwede kaya doon? Or diretsuin ko to? Yung iba dito, dahil wala pang mga bahay yung mga lupa, pwede pa silang mag-park, ano? Swerte ng mga marami sasakyan yan. Pero dito, dahil exclusive village siya, pwedeng mag-park sa kalsada. Kasi sila lang nandito, hindi siya yung parang highway type na daanan, no? So, lumiko yung kotse, likurin tayo dito. Okay. Kapanibago yung motor. Ang payat. Ayan, paalam tayo sa mga tropa pips natin. Bye-bye! Alright, napalitan ko na. Pipindutin nga pala tong mode. Nasanay kasi ako na high button to, high beam. Alam mo yung passing light. Alright, so tinuro sa akin ni Brother Rain yung shortcut pabalik ng Philippine Arena. So ayon dito sa Google Map, kakaliwa ako kasi syempre pag ganun tayo. Pero ayon kay Bro Rain, mas maganda kung dadaan tayo sa may bagong bypass nila. So tontonin ko lang daw yung Inco, tapos kakaliwa ako. Yung Inco is bandang kanan eh. Madami palang mga village dito, subdivision, ganun. Nako, mahuhuli ka dyan. Pagdating dito, medyo maluwang naman pala yung daloy ng trapiko, Tsaka sobrang dami ng tindahan. At hanggang ngayon hindi ko pa nakikita yung Inco. Pero ayon dito sa mapa ko, kakaliwa na ako dito eh. 7-Eleven naman to. Walang Inco. Pero pinapakaliwa na niya ako dito. Edi sundan na natin. Sana tama to. Kasi mukhang okay naman eh. Pero duda ako, mukhang hindi ito yung bypass na sinasabi ni Bro Rain. Pero anyway, okay naman yung daloy dito. Mabilis naman. Nakakapanibago lang yung motor. Payat, ang gaan, ang likse. Yung arangkada, grabe, ang lakas. Hindi mo madadrive ng ganito yung Hayabusa. Mabigat yun eh.
nakakamiss yung XSR. Ang liksi. Nakaka-enjoy pagka maliksi yung motor, no? Parang may full control ng motor talaga. Alam ko may bayad dito eh. $90 kasi wala nang toll gate pag dating natin ng Balintawak eh. Yep, Manila. Ingat tayo sa NCAP. Pero buti dito sa EDSA hindi ganun kaselan. Tapos dito 60 lang ang maximum speed. Kaya hanggang ganyan lang tayo. So yung shop na pupuntahan nga pala natin is yung FJ Enjoy, kung saan natin pina-PMS yung Z1. Pinalitan din nila ng baterya nun, kaya lang yung napalitan na baterya second hand eh. So kaya nalobat din. Eh nilibre na lang naman niya. Lobat na dati pa yung akin. Eh wala, mahina din yung napalit. Kaya bili talaga ng bago. Kahit sana Motolite lang, no? Dito puro kanto. Kailangan ganyan lang yung takbo mo. Pangalam ko 11th Avenue na ito. Wala pa naman yung may-ari. Sana nahabilin na yung baterya para diretso uwi na ako. Nga pala may kanto dito. Dahan-dahan lang. Konti ng mga dumadaan eh. Sarap palang gumala dito ng linggo eh. Eto na pala. Tapat siya ng Esquina Coffee. At yung baterya? Nahabilin sa inyo yung baterya, par? Bagong dating lang. Kadarating lang sakto. 2,000, magkano? 2,000, 2,850. Kaso 3,000 lang. I-Gcash ko na lang. Ito yung pinunta ko ngayon dito. Ito yung baterya ng Z1000. Yuasa pala yung brand, no? So ganito rin yata yung stock ng Z1 na Yuasa din. So YTX X9BS, 12 volts, 8 AH. Then, may nagpadala sa akin ng ganito, turtle wax. Pampakintab to eh. So may libre siyang bag. Ang ganda nito ah. Pwedeng ano, pwede siyang tail bag. Tapos buksan natin. Tada! Uy! Grabe, ang dami nilang pinadala. Ano to? Nice oh. Wow, ang dami. May sponge pa oh, pang motor wash. Then, ano to, jacket? Hindi. Kapote para dito sa bag pag nilagay sa tail. Pang kuskus. May basahan pa. May turtle palang brand na microfiber. Galing oh. Pang wash ng motor. Uy, meron pang cellphone holder oh. Turtle wax din yung tatak. Ayan oh. Nice. Dami. Ito pa, helmet spray. Grabe, loaded oh. Swerte naman natin. Nice oh. Complete package siya. Salamat, Turtle Wax Philippines. So, subukan natin ilagay dito. Ayan, ganyan siya niyan. Okay, so tatali na lang natin. Papunta dito, ganun. Pero sa loob yata eh, no? Tingin nyo. Or sa labas. Mukhang okay naman sa labas, no? Pag ganun, no? Ayan, ganyan siya. So, okay naman. Ilagay ko na lang sa backpack yung baterya. Kasi mabigat yung baterya. Baka kasi bumigay ito, no? Sayang naman. Ayos mukhang alam nilang nagmumotor ako. Binigyan nila ako ng ganito, no? Nice. Hindi kasya dun sa upuan ng XSR. Nilagay ko na lang dito sa backpack ko. Pati yung baterya. Grabe, bigat ng bag ko ngayon, no? Eto, matindi. Yung bag na to. Ang bigat. Grabe. Hindi ko kasi expect ganun kadami yung ipapadala ng Turtle Wax Philippines. Grabe. Oh, ang sikip. Buti pang 7 days pakpak tong dala ko. Buti, mataas yung upuan natin sa likod. So itong bag, nakapatong lang siya sa upuan. Thank you. Tuloy na ako. Bye-bye. Ang bigat ng bag. Grabe. Para tuloy na ako. Bye-bye. Ayan yung upuan, oh. Diba? Sayang, hindi siya pwede dito eh. Make sure ko lang na nakalock dapat. Kailangan hindi matatanggal. Okay. Pret. Importante sa big bike ang preheating. Kasi kailangan makuha na niya yung viscosity para dumaloy sa buong part ng makina. Pag kasi malamig yung langis, malapot. Ngayon sa masisikip na parts ng motor, lalo na sa loob ng makina,
kailangan makapasok para malubricate, no? Pinakamadalas is 60, yan, pwede na yan. Saka sa 60 degrees Celsius mo rin mapapansin yung motor, bumababa yung idle nya. Ngayon kasing nasa preheating stage siya, umaabot ng 1,500 to 2,000 RPM. Ito na yung Bristol QJ Motor and Royal Motor Club. Grabe, no? Ang dami naka t-shirt ng Bomb Rangsit dun, no? Woohoo! Arangkada lang ako, guys. Okay na yun. Pa-install lang ako ng RFID para chill na tayo. Ganda. Naligaw siguro si sir. Ano po nangyari? Ay, Google Map po, no? Na diretso nyo po, no? Bali, kailangan masakay po siya sa sasakyan niya, no? Kasi hindi po siya pwedeng i-travel niya, no? Opo, dali ko dapat kayo dun, no? O kasi bawal naman bumalik. Nagpaalam na po kayo sa kanila? Sabi, ano daw po yan, sa patron. Okay, sasakay na lang po sa pickup yan. Tapos i-U-turn po kayo dyan. Yun lang po ang di ko alam kung may bahaya doon. Oh. Akala ko sir, naligaw rin po kayo. Ay, hindi, magpapa-RFID lang po ako. PG1, no? 125 yata to eh. Wala palang clutch to, ma'am. Ayun. Thank you, sir. Huwag ka lang, sir. Kuwawar na nagpas yung PG1 yun, no? Hindi na napansin. Thank you, rin. Okay. Thank you, sir. Ingat po. Ingat din po. Apo. Sabi niyo po yung card ibibigay niyo po dun sa teller. Apo. Okay na sir. Okay, thank you po. Thank you, ingat po. Sa wakas, dalawa na. Oh. Maganda yung sticker nila ngayon, ha? Pareho na sila ng disenyo ng auto sweep. Sa Z1 ko, gusto kong ipatanggal yung RFID sticker niya sa fairing. Gusto ko sa visor na lang kasi naglagay na ako ng visor. So okay sana doon, no? Siguro ubusin ko muna yung load niya. Hindi ko na kasi alam kung nasaan yung papel ng RFID niya eh. So sabi dito sa office, mukhang matitikitan yung nagkamali kanina dito. Tapos baka magbayad pa ng pang towing. Grabe, no? Hindi naman sinasadya pero wala eh, ganun talaga eh. So ngayon sa pag-install ng RFID dito, napansin ko mas maselan na, mas siguradong nakapangalan sa iyo yung card. Pati pagbe-verify ka ng motor, lahat tinignan eh, ORCR, actual plate number, pati ID ko eh. Sabi nila ipapakita ko muna sa teller ito eh. Mariread na kaya? Tatabi muna ako dito, bubulsa ko muna tong card. Hindi ko sure, no, kung hindi lang na-read yung RFID sticker or baka kailangan pang i-activate. Ayun na yung panukat nila, oh. Ayan, oh. Salamat tayo sticker dyan. Meron! Hinto talaga ako para sa inyo. Sir, yan na yung panukat natin ng truck. Ah, okay. Ilang meter po yan, sir? 27, ano sir? 4.27 yung 4.2. Ah, okay. 4.27 passing, okay. Sir, oh. Pampanga. Kuha ka na lang, sir, oh. Thank you. Oh. Ay, oo nga pala. Thank you po. Bye-bye po, bye-bye. Ito, San Fernando na. Pero doon na tayo sa cash day para sigurado. Bagay, lahat naman yata may teller, eh, no? Ito, hindi rin na rin to. Testing. Ay, wow. Ang layo pa lang, ah. Na-activate pa lang siya nung unang beses natin siyang ginamit, kaya pinatap muna sa sensor. Angas. So ibig sabihin, okay naman palang ilagay dito sa tapalodo, no? Hindi naman siya kailangan na nasa windshield, headlight, ganun. Kahit mababa lang pala, gets? Ka-idea. So dun sa Z1 ko, pwede pa lang sa tapalodo na lang din, no? Instead nalalagay pa sa windshield para malinis tignan, di ba? Ay, sa wakas,
Swerte. Hindi umulan. At salamat, nandito pa rin kayo. Natin niyo ako sa bahay. Iba pa rin pag nakumpleto yung line up. Iba talaga pakiramdam pag sarili mong motor yung nakikita mo sa garahe. No? Iba yung saya eh, no? Yung kahit hindi mo ginagamit yung motor mo. Makita mo lang silang nakapark na ganyan. Oh, sarap sa pakiramdam eh, no? Ngayon, hindi ko tuloy alam kung anong unahin kong i-upload next vlog. Kung ito bang KTM 390 natin or itong Z1000. Kasi, di ba, sa mga paglalagay ng accessories sa motor, pag may bago sa motor natin, excited tayong gamitin siya, no? Dito kasi sa Z1, ayan yung itsura niya, mayroon siyang windshield. And bago yung side mirror. Pero, didiscuss natin yan. Siguro ito na lang, next vlog. Kasi itong sa KTM natin, papakita ko sa inyo yung mga nilagay kong accessories sa kanya. At isasabak natin siya sa camping. So, medyo mahaba yung content na yon, mga 2 araw. Compare dito sa Z1 na 1 araw lang, papakita ko lang yung mga accessories niya. So, saan nyo? Ito yung next upload natin, yung Z1000. At lalo na, bago na yung kanyang baterya. Kaya maraming salamat sa mga umabot dito sa part 2. At kung ikaw ay umabot, alam nyo na yan. Memorize nyo na yan. #lang, Read for Speed. Thanks for your time. Maraming salamat. Bye guys.